Parang ang lakas ng ulan dito kanina. Basang-basa yung kalsada oh. Ah, taas ng ahon. Wow! Ang ganda ng view guys. At ayun na nga, ang lamig na ng hangin. So napakasarap na sa pakiramdam. What's up guys? Another day, another vlog. And of course another motorcycle adventure na naman yung gagawin natin ngayon. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa Lucban, Quezon. So yung distance niya simula dito nasa 105 kilometers lang naman. So andito tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. Time check natin 11:21. And yung weather naman natin ngayon is mukhang maganda. Medyo maulap lang siya pero sumisikat din naman yung araw. Ayan, kagaya ngayon ano, sumisikat na naman. Kanina kasi makulimlim talaga eh. Basta wag lang uulan, ayos na yan. Tanghali na pero napaka-traffic pa rin. So eto guys, pababa na tayo ng Osmeña, galing dun sa EDSA flyover. Ito yung ano, ito yung part ng Osmeña na kadugtong ng expressway sa unahan. Pero dito sa part na to, pwede pa yung mga motorsiklo na lower CC, kagaya na itong ginagamit natin. Tapos may mga exit na dyan sa unahan. Dito sa kaliwa ko, andyan yung ano, entrance ng Skyway. Tapos pag dinire-diretso mo naman to SLEX. Eto, pwede na tayo mag-exit dito. Kasi dun sa unahan, bawal na yung mga motorsiklo na maliliit. So exit na tayo dito. So yun guys, samahan nyo ako sa aking panibagong motorcycle adventure na to. Tamang road trip lang tayo papuntang Lucban. Tapos kain tayo ng pansit habhab. Yung authentic na pansit habhab, hanap tayo dun mamaya. And then visit din natin yung simbahan. Yung simbahan kasi sa Lucban, isa yun sa pinakaluma na Catholic Church dito sa atin sa Pilipinas. Andito na tayo sa Sukat Interchange. Kargado sniper ni Idol ah. Ang ganda pa rin ng weather. Sana magtuloy-tuloy yan. Pero meron naman tayong baon na ano, may baon naman tayong raincoat para kung sakali man na abutan tayo ng ulan, ready tayo, di ba? Okay. Yan oh. Oop. Walang signal, muntik na ako dun. Walang kaabog-abog eh. Napasabay pala tayo sa labasan ng estudyante, kaya talagang mabigat yung flow ng traffic. So balikan ko na lang siguro kayo mamaya guys kapag maluwag-luwag na yung kalsada. Update tayo guys, andito na tayo ngayon sa Calamba, Laguna. Kakalagpas lang natin ang SM Calamba. At grabe yung pinagdaanan natin na traffic doon sa binaybay natin na daan. Simula doon sa may Muntinlupa. Pagdating ko kanina doon sa Binyan,
Yun, medyo lumuwag-luwag. Tapos pagpasok ko ng Kabuyao, medyo mabigat na hanggang dito sa may papasok sa may SM Calamba. Naku, napakabigat ng flow ng traffic dyan. Tapos eto, medyo okay na ngayon. Eto na tayo guys sa Pansol. Ang nakakasako pala dito is Calamba pa rin. Akala ko hindi na to part ng Calamba. So eto, puro Kabayanan pa rin yung babaybayin natin. Nakikita ko dito sa mapa natin, namumuti. Puro Kabayanan. Kaya expect natin na crowded pa rin yung mga kalsada na dadaanan natin. Pag check ko kanina sa mapa, pwede rin akong dumaan doon sa may kabila, sa may Antipolo. Babaybayin ko yung probinsya ng Rizal. Kaya lang, medyo malayo doon. Kunti lang naman yung diferensya. Naisip ko kasi kanina, madalas naman kasi doon na ako dumadaan kapag umuwi ako sa probinsya. So, kaya dito ko mas pinili na dumaan. Update tayo guys. Kasalukuyan nating binabaybay ngayon yung Calamba Pagsanghan Road. Lakas ng hangin. At simula dito, nasa 1 oras na lang yung magiging biyahe natin. 42 kilometers. Ando na tayo. So maya maya guys, madadaanan pa natin yung Nagcarlan, Liliw, tapos Mahayhay, Laguna. So let's go. Parang ang lakas ng ulan dito kanina. Basang-basa yung kalsada oh. Una tayo dito sa truck kasi pupunta sa atin yung moist. Overtake tayo. Ayan, medyo umaambon pa. Samantalang kanina dun sa mga dinaanan natin na bayan, napakainit. Ang tindi ng sikat ng araw. Bayan ng Victoria. Maligayang pagdating. Okay. So kakanan na daw tayo dyan. Dito din ako dumaan last time nung pumunta tayo sa Tanaw de Rizal. Nung pauwi na, dito ako pinadaan ng mapa. Siguro iniiwas niya ako nun sa traffic kasi rush hour na yun eh. Parang alas 5:30 na yun nung pauwi na ako ng Manila. Eto na naman tayo sa paanan ng bundok. Ang lakas talaga ng ulan dito oh. Mapapansin mo sa mga may mga tubig pa sa kalsada. Solid si ate, walang lingon-lingon. Ang ganda pala ng tuktok nito oh. Nitong bundok na to, para siyang may mga, ang tawag doon, may maninipis na damo lang doon sa pinakang tuktok niya. Parang pwede ka mag-camping doon eh, sa pinakang ibabaw. Di ko lang sure kung malinaw sa camera ko, pero kung mapapansin nyo yung mga bandang pababa niya, mapuno. Tapos doon sa may bandang tuktok, ayun, parang damuhan lang. Ayun oh. At ayun na nga, ang lamig na ng hangin. So napakasarap na sa pakiramdam. Probinsya na yung vibes dito oh.
Nice. So dire-diretso lang to guys. Expect nyo na ganito yung mga kalsada na madadaanan natin. Hindi siya crowded. Hanggang dyan yan sa ano, Nagcarlan, Liliw, tapos Mahayhay. Ganito yan. Ang daming puno. Tapos maganda yung kalsada kasi ang kinis ng pagkaka-aspalto. Tapos hindi maraming sasakyan. So chill ride lang yung magiging biyahe natin. 2 hours na yung nababawas sa gas natin. Tapos nasa 28 kilometers pa bago tayo makarating. So abot naman na siguro to. Maya na lang tayo magpagas pagka pabalik na tayo ng Manila. Angas ng baliguan nila, oh. Napaka-presko dun, ah. Sarap dito dumaan, eh, no? Tanggal anto ko dun, ah. Nawala yung anto ko. Solid kasi mga kurbada dito. Eto, may ahon na dito, ah. Ay, ito yung nadaanan ko din last time. May mga nagtitinda. Pagdating dito sa part na to, ang dami ng mga nagtitinda ng ano, eh, mga saging, mga prutas, sari-sari, mga sarili nilang ani. Nandito na tayo sa mismong bayan nila guys. Bayan ng Nagcarlan, Laguna. At may trivia ako sa inyo. Alam nyo bang dito matatagpuan yung underground cemetery? Underground na sementeryo. Parang panahon pa yun ng mga Kastila. Doon na tayo sa may malapit sa simbahan. Hindi ko sure kung saan yung exact location, pero dito yung sa bayan ng Nagcarlan. So panahon pa siya ng Kastila. Tapos doon inililiping yung parang mga pare, yung mga praile, pati yung mga ano, pati yung mga mayayaman na tao nung panahon na yon. Yung mga mayayaman at kilala, yung mga miyembro ng mga prominenteng pamilya. Opya. Grabe tong bahay na to guys, oh. Sinauna pa. Parinin na sa Nagcarlan. Lumalakas yung ambon. Magkukopra sila, oh. Ang taas ng ahon. Nakalabas na tayo sa bayan ng Nagcarlan. Susunod naman na madadaanan natin ay bayan ng Liliw. So malapit lang yun dito. Parang magkadikit lang sila na bayan. Eto. Liliw na pala to. Part na siya ng Liliw. Ito siguro boundary nila, no? Tuntulay na to. Maganda rin yung simbahan dito guys, eh, sa Liliw, Laguna. Liliw, Bayang Mapang-Aliw. Nice. Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. Alright, nandito na tayo sa kanilang mismong town proper. Daming suka, oh. Sarap nun, ang dami nang nakababad na sili. Mga kakanin nila, oh. Ay, eto guys, bali kilala din nga pala tong Liliw, Laguna sa mga ano, mga footwear. Ayan, oh. Ang dami ditong gumagawa ng ano, mga sandals, shoes. Tabi-kabila yung mga yung mga shop na nagtitinda. Eto pa, oh. Sige na. Ayun guys, palabas na tayo ng bayan ng Liliw. Tapos susunod na bayan na madadaanan naman natin is Mahayhay, Majayjay, Laguna. Alright, let's go, let's go.
So ayun, simula dito nasa 25 minutes na lang tayo. 25 minutes to go. At makakarating na tayo sa bayan ng Lucban. Malapit lang pala dito guys yung Luisiana, Laguna. Doon kasi matatagpuan naman yung doon naman makikita yung Hulugan Falls. Napakataas nung waterfalls na yon. Minsan yun naman ang bisitahin natin. Sarap daw maligo doon eh. Hindi pa ako nakakapunta pero maraming nagsasabi na ang ganda ng waterfalls na yon. Dito pala tayo. Ito Taytay Falls, meron din dito. Kilala din kasi guys ang Laguna sa mga magagandang waterfalls. Ang dami nilang waterfalls dito. Dalitiwan Resort. Ganda oh. Ang taas din itong tulay na to ah. Ang sarap maligo dyan. For sure, ang lamig ng tubig dyan. Ito dito sa part na to medyo malalim oh. Tara, let's go. Balik na tayo sa biyahe natin. Lucban Mahayhay Road, 15 minutes, 9.3 kilometers to go. Okay, let's go. Sprite Falls. Dyan pala yung Sprite Falls. May nakikita ko sa mga reels. Ang ganda dun kasi ang linaw ng tubig. Wow! Ang ganda ng view guys. Welcome Barangay Piit. Bayan na ba ng Lucban ang may sakop dito? Nice. Solid talaga ng kalsada dito. Ayun, eto na guys yung Malinaw Resort. Eto lang yun oh. Ang dami na rin dumadayo dito kapag ka summer. Eto lang to. Eto na yun mismo, yung ilalim nitong tulay. Tingnan natin. Ayun oh. Ang sarap maligo oh, lino ng tubig. Tapos may mga cottages na dyan. Pwede kayong mag-rent. Entrance dito 20 pesos lang. So ayun, tama nga. Ito yung pinakang boundary. Dito part pa ng Mahayhay Laguna yan. Tapos dito naman sa kabila Lucban, Quezon na. So let's go. Balik na tayo sa biyahe natin. Nagro-road widening sila dito kaso portion by portion pa lang. Eto, kagaya dito sa unahan. Nakapag na sila. Na-widen na nila. Pero may mga portion pa rin na masisikip. Okay, eto na tayo sa mismong bayan na ng Lucban. 4 minutes na lang, andun na tayo sa simbahan. Kakaliwa na tayo dito sa unahan.
kung saan tayo dito pwedeng mag-park. Pasok tayo sa loob. Andito tayo sa parang side niya eh. So, isa to sa mga pinakalumang simbahan dito sa atin sa Pilipinas. Ang nagtatagpan nito, kung di ako nagkakamali, is mga paaring Kastila. So, ayun guys, lumabas na rin tayo dun sa simbahan. Sobrang tahimik dun sa loob. Hindi na rin ako masyadong nag-video kasi napaka-solemn. Bali, yung unang simbahan dito is itinayo noong 1595 pa. Tapos nasira noong 1629. And then yung pangalawa naman ay itinayo noong 1630 to 1640. And then nasunog naman noong 1733. Tapos itong present church na to ay ginawa noong 1738. Grabe, no? Ang tagal na nitong simbahan na to. Itong harap, ito yung parang pinipreserve nila yung original structure niya. So ayan, kung makikita nyo guys, yung mga bato-bato na yan, yung mga bricks na yan. Pero sa loob, ayun, mapapansin nyo doon sa loob na-renovate na siya, ilang beses na siyang ginawa para maging maayos. Kung yung pancit bihon, nilalagyan ng kalamansi, ito, suka yung nilalagay namin dito. So ayun guys, punta na tayo dun sa Kamay ni Jesus. So simula dito is 6 minutes lang naman yon. Nasa 2 kilometers away lang. Magsasara daw kasi siya ng 5 p.m. Eh ang oras natin ngayon alas 4. So habol tayo. Hindi na ako nag-video masyado sa loob ng simbahan kasi grabe, napakatahimik. Napaka-solemn sa loob. Saka syempre bilang respeto na rin do sa mga nananalangin. Ayan siya guys, oh. Isa sa pinakalumang simbahan dito sa atin. Ito dire-diretso lang naman to. Ito yung pinakang nila eh. Kumbaga pinakang sentro dito sa bayan ng Lucban. Dito sa part na to. Dito sa kaliwa ko, sunod-sunod na yung mga diyan. Mga nagtitinda ng Lucban longganisa, ayan oh, kagaya niyan. Dire-diretso yan hanggang dun sa unahan. Ito nasa kaliwa ko, yan na yung SLSU. So ito na yun guys, yung SLSU or yung Southern Luzon State University. Ang alma mater ng aking kapatid na si Amy, na laging nanonood sa mga videos ko. Shout out sa'yo. So dito na sa unahan yon, yung Kamay ni Jesus. Eto, Barangay Tinamnan. Eto yon, yung nakakasakop dun sa Kamay ni Jesus. Bali yun nga pala guys, is meron siyang hindi ko alam kung ilang steps yung paakyat. Tapos nakahilera dun yung Stations of the Cross. Kilala rin to guys sa pagiging sa pagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya tinawag din to na Healing Church. Bali itinatag ito nung 2002, hindi ako nagkakamali. 2002 or 2004. O 2004 ata natapos. Sinimulan siyang gawin noong 2002. So parang 2 years din siyang ginawa. Ayun, natatanaw ko na dito. So
Papasok tayo dyan. Tapos, akyat tayo. Habol tayo kasi alas 4 na eh. Ang sabi kanina dun sa pag-search ko, magsasarado daw ng alas 5. Saan ang parking? Ang laki na ng pinagbago pala dito. May parking po sa loob. Thank you po. Ayun. Eto. Nice. May parking pala dito. So, ayun guys, buti na lang in-inform tayo ni Kuya yung bantay. Walang bayad dito pagpasok. Wala ring bayad sa parking, di ba? Napaka-solid. Kaya lang, yung pag-akyat doon sa taas, sa may mismong kamay ni Jesus, is hanggang 4:30 lang. So, unahin na daw natin yun ngayon, sabi niya. Kasi yung dito naman sa mga baba, yung dito naman sa baba, yung mga attraction dyan, is hanggang 6 o'clock. So, akyat na muna tayo. Buti na lang hindi mabigat yung kinain ko. Hindi mabigat sa tiyan. Kaya okay lang kahit umakyat tayo ng hagdanan na yun. Ito na yun guys. Ayan o. Yung paakyat dun sa taas. Ang laki na ng pinagbago talaga dito. Tapos eto guys yung healing charge. So, akyat muna tayo. Mapapalaban na naman tayo. Ilang steps to. Ayan. Unti-unti na tumataas yung elevation natin. At unti-unti na rin ako nakakaramdam ng pagod. Ay. Parang nasa kalahati na tayo. So ito guys, isa na lang, mararating na natin yung pinakataas. Ito na tayo sa mismong dambana. Tingnan nyo guys kung gaano tayo kataas. Ayan. Tanaw na tanaw na dito yung town proper ng Lokban. Grabe. Hinihingal ako. Ay. Pahinga muna tayo dito. Buti may mga monoblock dito.
So ayun guys, baba na muna tayo. Kasi anong oras na? Sakto alas 5 na ng hapon. And maya maya lang, aakyat na sila doon. Tapos papababain na rin yung mga taong nandun sa taas. Tingnan nyo guys yung Mount Banahaw. Napakagandang pagmasdan. Para siyang mayroong salakot. Yung ulap doon sa pinakang tuktok niya. Ang ganda, di ba? Kitang-kita siya simula dito sa kinatatayuan natin. Ayun. So ayun guys, tatapusin na muna natin dito tong video natin na to. At kung umabot po kayo sa part na to, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga content na ginagawa ko. See you on my next video. Peace out.